fact, boys and girls, huwag ka dyan sa dilim, halika! Teka lang, isipin nating mabuti. Imaginein mo ang isang holiday sa Portugal noong Mayo 2007. Isang batang turista na kasama ang pamilya sa Praia da Luz, Algarve. Tahimik ang lugar, parang perpektong bakasyon. Ngunit, sa gitna ng katahimikan na iyon, may isang nangyaring hindi nila malilimutan. Ang batang si Madeleine McCann, 3 taong gulang, ay nawala. At simula noon, isa na itong misteryo na hanggang ngayon ay hindi pa lubusang nasusolusyonan. I am Reyna at welcome to Gasera ng Factio Daily. Noong Mayo 3, 2007, si Madeleine ay iniwan sa kanyang hotel apartment habang ang kanyang mga magulang, sina Kate at Jerry McCann, ay nag-dinner kasama ang ilang kaibigan sa malapit na restaurant. Alam mo ba, ang apartment ay may safety features, door locks, mga keycard at mga security measures. Pero sa kabila nito, ang bata pa rin ay biglang nawala. Teka lang, isipin mo, kung ganito ka-secure ang lugar, paano nga ba nakalusot ang isang tao na may layuning dukutin siya? Ngayon, tingnan natin ang timeline. Ang huling kita ng mga magulang ni Madeleine sa kanya ay bandang 9:05 PM ng gabi. Pagkalipas ng mga ilang oras, pagkabalik nila sa hotel, mga bandang 10 PM. Napansin na nilang wala na sa kanyang kama si Madeleine. Dito nagsimula ang pagkalito. Ang pulis sa Portugal, ang Polícia Judiciária, ay agad nag-imbestiga pero may mga problema sa simula pa lamang. Una, ang lugar ng crime, ang apartment, ay hindi maayos na na-secure sa oras ng disappearance kaya nagdulot ito lang komplikasyon sa investigasyon. Pangalawa, may kakulangan sa witness statements at inconsistent testimonies ng mga tao nasa paligid na nagpalala sa kalituhan ng mga authorities. Isipin mo, ang bawat detalye ay mahalaga. Halimbawa, may mga ulat ng mga tao na nakakita ng isang suspicious man sa paligid ng apartment. Ngunit ang mga descriptions ay hindi pare-pareho. May ilang nagsabing lalaki ito, may ibang nagsabing lalaki na may light-colored shirt lamang. May mga CCTV sa lugar, pero sa panahon ng 2007, hindi pa ito kasing laganap o detalyado kagaya ngayon, kaya marami ang dead ends. Ngayon, marahil naisip mo na maaring may kinalaman ng mga magulang. Oo, hindi maiiwasang ito ang unang pinasok sa isip ng media. Sa una, ang Polícia Judiciária ay nag-consider ng possibility ng negligence o accidental death sa apartment bilang isang hypothesis lamang sa simula. Pero, teka lang, isipin nating mabuti. Walang ebidensya na nagpapakita na may intensyon si Kate o Jerry na saktan si Madeleine. Marami pang eksperto at psychologist ang nagsabing hindi tugma ang kanilang mga actions upang maging isang perpetrator sa kaso. Isa pang angle, ang posibilidad ng kidnapping. Ang Portugal noong 2007 ay may mga ulat ng child abduction pero bihira ito. May mga theories na ang kidnapping ay organized kung saan ang mga pedophiles o trafficking rings ay may modus operandi sa tourist spots. Subalit, wala pa ring matibay na ebidensya na nagkakaugnay si Madeleine sa ganitong networks. Ang mga international agencies gaya ng Interpol at Scotland Yard ay na-involve, ngunit hanggang ngayon walang nakapagkumpirmang lead na nagpapatunay ng lokasyon niya. Isa pang misteryo, may mga ulat ng false sightings mula sa Australia hanggang sa South America, ngunit ang mga ito ay na-debunk o hindi nakumpirma. Teka lang, isipin mong mabuti. Paano kaya napakaraming sightings pero walang kumpirmadong ebidensya? Isa itong psychological effect na tinatawag na wishful thinking, kung saan ang publiko ay desperado nang makita ang batang nawala, kaya kahit maliit na indikasyon, agad itong inire-report bilang posibleng lead. Ngayon, pag-usapan natin ang role ng media.
Sa simula, ang kaso ni Madeleine ay naging global sensation at araw-araw na nagva-viral. Mga documentaries, news articles, at tabloids ay halos araw-araw na nagsisirculate ng updates. Maraming speculations at kahit rumor sa buong mundo. Teka lang, isipin mo, paano kaya naapektuhan nito ang investigasyon? May mga pagkakataon na nagdulot ang media pressure ng tensyon sa Portuguese police. Sa huli, may mga reports na ang investigation ay naging fragmented dahil sa international attention at political pressure mula sa iba't ibang bansa. Ang isa pang kakaibang anggulo, ang private investigators. Ang pamilya McCann noong 2008 ay nag-hire ng private investigator na si Brian Kennedy. Sa reports ni Kennedy, may mga potential na suspects at leads, ngunit karamihan sa mga ito ay hindi na-validate ng authorities. Ang tanong, bakit hanggang ngayon kahit may international collaboration ay hindi pa rin natutukoy kung sino ang responsible sa pagkawala? Isa sa mga dahilan ayon sa experts ay dahil sa fragmentation ng evidence at inconsistency sa testimony sa critical hours ng disappearance. Isa pang mahalagang punto, ang DNA at forensic analysis. May ilang articles na nagsasabing may DNA evidence sa apartment, ngunit maliit ito at hindi sapat para matukoy ang culprit. Teka lang, isipin mo, kahit modern forensic technology, kung kulang o konti ang sample, mahirap makagawa ng definitive conclusions. At ito rin ang dahilan kung bakit ang kaso ay nananatiling open. So paano natin maipapaliwanag ang sitwasyon? Ang disappearance ni Madeleine McCann ay isang combination ng unfortunate circumstances, possible negligence sa seguridad ng apartment, complex psychological at social factors, at international media attention. Isipin mong mabuti, kahit na anong theory ang pilitin mong paniwalaan, wala pa ring matibay na ebidensya para magbigay ng final answer. At itong dahilan kung bakit 16 years later, patuloy pa rin itong mystery. Anong takeaway mo? Una, ang kaso ay nagpapakita ng kahalagahan ng tamang crime scene management at early evidence collection. Pangalawa, ipinapakita nito na sa kaso ng child abduction, kahit ang pinaka-proactive na approach ay minsan hindi sapat. At panghuli, ito rin ay reminder na sa kalagitnaan ng speculation, dapat tayong maging analytical at evidence-based sa pagbibigay ng conclusion. Anong masasabi mo sa disappearance ni Madeleine McCann sa lahat ng angles at mysteries na ito? Sige, mag-comment ka sa baba. Gigil? I am Reyna, tandaan mo, hindi makakapagtago ng matagal ang katotohanan sa dilim. Pagkat hawak mo ang gasera, sindihan mo lamang. Fuck yo baby, nadyan mo na pa kung bakit umiilaw ang kidlat o kung paano nagsimula ang unang pag-ikot ng mundo sa araw. Bakit ang puso